Mabuhay mga pag-asa ng bayan! This is Vanessa's Vlog na magbabahagi sa inyo ng aking karanasan at kaalaman tungkol sa aking pagkatuto. Tara, samahan niyo ako sa ikatlong linggo ng aking pagtuturo. Sa ikatatlo ng linggo ng aking pagtuturo ay nakapokus kami sa paggawa ng scaffold tree at PT. Nagbigay ako ng kalayaan sa bawat pangkat na pumili sa tatlong sanaysay na aking ibinigay, na sa tingin nila ay madali nilang masasagutan at masusuri. Sa kanilang piniling sanaysay, kanila itong ire-review at isusuri. At sa bawat pangkat, mayroong 5 miyembro. Bawat isa sa kanila ay may naka-assign na isang elemento na gagamitin nila sa pagsusuri. At sa bawat elemento ay meron akong ibinigay na gabay na tanong nang sa gayon ay madali nila itong masagutan. Matapos masagutan ng bawat isa ay ikukumbine ito ng leader ng kanilang sagot upang makabuo sila ng isang sanaysay. Ang ganitong gawain ay maiugnay natin sa PPST o Philippine Professional Standards for Teachers. Una ay ang Strand 1.5, Strategies for Developing Critical and Creative Thinking. Ginamit ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahang magsuri, maghamping at magbuo ng sariling pananaw. Sa tulong ng scaffold at mga gabay na tanong, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-isip ng mas malalim at malikhaing mailapat ang mga ideya sa sariling sanaysay. Pangalawa, Strand 2.2, Fair Learning Environment. Siniguro kong patas ang pagtasa sa lahat ng grupo. Bawat isa ay nagkaroon ng pantay na pagkakataon na magpahayag ng kanilang opinyon at ambag sa proyekto. Binigyan ko rin ng feedback hindi lamang ang kanilang output, kundi pati na rin yung proseso ng kanilang pagtutulungan. Pangatlo, Strand 2.3, Management of Classroom Structure and Activity. Maayos ang daloy ng klase dahil malinaw ang tungkulin ng bawat isa. Ang ganitong organisasyon ay nakatulong upang maging produktibo at disiplado sila habang nagsasagawa ng performance task. Pang-apat ay Strand 5.1. Ginamit ko ang rubric na nakaayon sa 5 elemento ng sanaysay. Tema, anyo at istruktura, wika at estilo, kaisipan at himig at tono. Nakatulong ito upang maging malinaw sa mga mag-aaral kung ano ang pamantayan ng mahusay na sanaysay at kung paano nila ito mapapabuti. Sa kabuuan, nakita ko kung paano nahubog ang higher order thinking skills ng mga mag-aaral sa gawain ito. Natuto silang magsuri, magplano at lumikha hindi lamang para sa marka, kundi para mas maunawaan ang kahalagaan ng wika at pagsulat. Hanggang sa muli, mabuhay ang pag-asa ng bayan!